Mga kamanibela, nakakita na ba kayo ng SUV na electric na, off-roader pa? Ako ang iyong Kuya EV at kilalanin natin ang Jayco EJ6 na high-tech at eco-friendly dito sa Manibela Owner's Review. Kaya let's go and check it out. So yung gustong-gusto ko dito sa EV na to, mukha siyang Hummer, di ba? Very masculine yung kanyang design, yung boxy design niya. Hindi katulad ng mga ibang EV na very aerodynamic kasi tinatry nilang maging mas efficient kapag nasa highway. Pero ito, mostly naman city drive, no? At pwede pa siyang off-road. In fact, yung Jayco is a partnership between Chery and Range Rover. Kaya kung makikita mo yung design niya, para siyang Range Rover. Pero yung EV technology niya, galing kung saan sikat ang EV sa China, no? At napakaganda ng kanyang gulong, ng mags, no? Yung ground clearance din niya, isa sa napakataas, 225 mm. Kaya dito sa atin sa Pilipinas, kahit baha, pwedeng-pwede. Yung kanyang handles, flash handle din na social yung dating, di ba? At since boxy yung design niya, pag pumasok ka sa loob, maluwag siya actually. 5-seater, pero yung 5 na yon medyo malalaking taong 5-seater siya. Kung medyo normal size na tao, kasya actually hanggang 6 na tao. And yung maganda rin dito, sa iCar na gamit natin na version ng Jayco, meron siyang storage box na nandito sa likod na pwedeng paglagyan ng mga gamit. Dito nilalagay yung mga accessories. Like ito yung portable charger na pwede mo isaksak sa regular lang na charger. Tapos ito yung papunta dun sa outlet niya. Ganito, may extension. Tapos meron din tayo nung plug para sa SM. Kasi since GBT siya, sa SM kasi type 2 yung plug. So ito yung adapter para sa SM maka-charge din tayo. So isa lang na kailangan nating i-consider, no, is yung dala natin, nakuha kasi natin to December 2024 nung wala pang EJ6 sa Philippines. So kapag nasa China ka, ang tawag sa kanya is iCar 03 at yun yung unit natin. Pag sa Philippines, ang tawag sa kanya is Jayco EJ6. Kaya may minor differences lang siya. So meron siyang camera sa likod. Ito yung 180-degree camera niya sa may side mirror. And then, meron siya dito sa harap, sa baba nitong eye. So, 4 siya, isa sa harap, isa sa likod, tapos 2 sa magkabilang side. And yung computer niya sa loob, yun yung nag-i-stitch nung picture para magkaroon ka ng 360-degree view. And habang tumatakbo yung sasakyan, pati yung ilalim nakukunan niya. So, actually, 540 degrees yung view niya. So, pagdating dito sa loob, yung steering wheel niya, isang napansin ko, mas maliit siya kaysa dun sa usual namin na steering wheel. Kasi yung steering wheel namin nun, bilog talaga siya, no? Ito, flat siya sa ibabaw, flat din siya sa ilalim, which is actually mas comfortable, no, nung na-realize ko kung paano siya i-drive. Especially kung medyo malaki yung tiyan mo, hindi ka sasabit dito sa baba ng steering wheel. So, sa steering wheel, marami siyang mga tactile controls. Itong nasa right side, ang kinokontrol nito is yung audio controls mo. So, volume up, pag ganon, volume down, pag ganon. Tapos, ipupush mo siya pag ganon, previous. Tapos, pag ganon, papunta sa right is next song or next video. Kung gusto mong i-pause yung video or music, pipindutin mo siya dito pag ganon, pause. And then, pindot lang ulit para mag-play. So, usually ito parang return button lang or exit button. Sa left side, dito yung controls naman ng aircon. So, ito yung temperature, up and down. And then, yung left and right niya is yung fan speed. So, and pag pinindot mo naman siya, pinress mong ganun, mag-off yung aircon, tapos press mo lang ulit, babalik yung aircon. Yun yung mga controls kapag normal, no? Kapag naka-cruise control ka naman, ito, nako-convert into speed. So, pataas, yun yung higher speed, tapos pababa, slower speed. Since sobrang tahimik ng EV, hindi naririnig ng pedestrian yung sasakyan mo kasi wala nga siyang makina. Kaya very important yung busina na mabilis at tumutunog agad, otherwise baka mabangga mo yung pedestrian. So, yung infotainment system naman niya is 15.6 inches. It's one of the biggest screens na meron ang isang EV, no? So, nandito actually halos lahat ng control. So, meron tayong drive mode dito na pwedeng sports mode kung gusto mong medyo mabilis yung arangkada at yung kanyang steering mas firm. Merong normal mode, merong eco mode na hindi ganun kalakas yung acceleration para makatipid sa battery.
And meron ding custom mode na ikaw yung magsiset nung gusto mong mode, no? Pwede mong i-personalize yung gusto mo. So, yung paano mag-respond yung accelerator, pwedeng pag tinapak mo, slower lang, tapos yung standard. Yung faster, ito yung pang kung gusto mong maging parang ambulansya. So, meron tayong tinatawag din na energy recovery. Yun yung parang regenerative braking na tinatawag. Para siyang equivalent to engine brake. Kapag naka-strong ka, pag binitawan mo yung accelerator, talagang parang biglang bumalik sa first gear sa gasoline. Very abrupt yung pagbagal ng sasakyan. Pag low naman, para kang nag-move sa neutral, binitawan mo yung accelerator, parang ganun yung equivalent niya. Ako, medium lang lagi yung ginagamit ko kasi ito yung medyo hindi masyadong abrupt na nakakapag-generate pa rin siya ng energy habang nag-i-slow down. Ito namang steering, ito yung gaano kalambot yung steering na gusto mo, no? Kung gusto mong parang push cart lang, comfort. Kung gusto mong medyo matigas konti, dito ka sa sports mode. Pero ako, everyday, ang gamit ko lang lagi is custom, tapos ganyan yung settings, no? So, ito yung camera natin, no? Makikita mo yung nasa harap, pwedeng sa gilid, pwedeng sa likod, pwedeng dito sa side, no? And pwede ring, yan yung 2D or 2-dimensional, meron ding 3D na modes. Pwede mong makita yung nasa paligid, no? At real time yan. So, pag gumalaw tayo at nag-signal ako, halimbawa, makikita magsisignal din siya, tapos gumagalaw din siya. Nakikita mo yung ilalim nung sasakyan, no? Yan yung tinatawag nilang 540 degrees. Pwedeng lahat ng camera naka-on din. So, ito yung front, ito yung left, ito yung right. So, ito yung pag-adjust ng side mirror. So, dito mo rin siya i-adjust. Dito mo na siya kokontrolin. So, ito yung kanang na side mirror, left and right. Tapos, ito yung kaliwang side mirror naman. So, makikita mo gumagalaw yung side mirror natin dun sa labas. Yan. Itong Carbit, mirroring siya ng phone, no? So, kakabit mo lang siya sa phone mo, USB. And then, click mo lang yung Carbit. Ayan. Tapos, mirror sa phone mo. So, kung ano yung nasa phone mo, yun yung lalabas sa Carbit. So, pag nag-open ka ng app sa phone mo, halimbawa yung ating kuyaev.com na app, yun yung makikita mo. Mas malaki lang siya dito sa screen. So, pumunta ka sa Waze, makikita mo na full screen siya. 15 inches yung Waze mo dito. Ewan ko na lang kapag naligaw ka pa dyan. So, meron tayong auto hold. Kasi kung mapapansin mo, meron tayong dalawang phone holder dito. Merong dalawang cup holder, pero walang handbrake. So, nasaan yung handbrake? Yun yung auto hold. Na yung auto hold, kapag tinapakan mo yung brake ng madiin, yun yung equivalent na ng handbrake. Tapos, meron din tayong WPT or yung wireless charging dito sa side na to. Merong cooling system din siya para hindi umiinit yung cellphone mo habang nagcha-charge. Okay, so meron din tayo ditong reading lamps na parang sa eroplano. Ayan, makikita mo dito. Ayan, pwedeng on-off dyan. No? Parang sa eroplano lang din. And ito yung ating hazard light. So, pag pinindot mo siya, yan yung hazard light. Parang nasa eroplano talaga. Ito yung control naman sa ating sunshade and sunroof. So, yan yung pagsara. Pwedeng halfway, hindi naman kailangan full. So, buksan lang natin ulit para mas maganda yung ilaw natin. And then, ito yung power button niya. Automatic, kapag nilock mo siya, after mo ilock, mag-shutdown yung buong sasakyan. Automatic yon. Pero kung let's say magpapa-car wash ka, pwede mong pindutin dito para manually mag-off siya. So, pipindutin mo siya 3 times. Yun. So, patay na yung ating EV. Tapos, para mag-on ulit, tatapakan mo lang yung brake. And ang favorite ko rin dito since summer ngayon, no, meron tayo nitong pet mode na tinatawag. Tapos, yeah, may display tayo na the owner will be back soon. And makikita mo kung anong temperature sa loob ng vehicle na yun yung i-maintain ng system kahit lumabas ka na sa sasakyan at i-lock mo siya. Hindi siya mag-shutdown. So, dito, meron siyang seat overheating protection na kapag naka-open siya at sinutdown mo yung sasakyan, i-maintain pa rin niya yung temperature sa loob ng cabin na less than 40 degrees. So, siguro mga 35 degrees. Para pagbalik mo ng sasakyan, hindi ka mapapasok sa init ng iyong leather seats or sa init ng iyong manubela. Meron siyang ganong feature. And in fact, yun yung isang advantage din ng EV. So, walang mainit sa kanya. Yung electric motor niya, yung battery niya, no, room temperature lang yun usually. Wala kang sinusunog na mainit. Binababaan mo na yung aircon dahil sobrang lamig niya.
So sa storage spaces naman, meron tayong storage space dito na actually ventilated to pero hindi ko ginagamit yung malamig na feature niya. So dito ko lang nilalagay yung mga sukli, yung mga barya at yung mga resibo no, at tissue na kailangan. Tapos meron siyang storage din dito sa mirror siya. Tapos meron siyang lagayan dito ng resibo or ng card. No? So dito meron din siyang parang secret pocket sa likod ng screen kasi meron siyang parang butas dito. So pwede mong ipitan ng something. So meron ako ditong cloth panglinis ng screens. Meron ding space dito na pwede mong lagyan ng bag. Pero sa ngayon nilalagyan ko lang siya ng basurahan para malinis. Sa side ng pintuan, meron din siyang lagayan ng kung ano-ano. So meron tayo ditong mga lagayan ng cookies tsaka ng payong. Okay, so dito naman sa second row, meron tayong mga storage din para sa passengers natin. Meron tayong cup holder dito. Tapos sa likod ng upuan ng harap, meron ding storage space for books, sunglasses. Tapos yung mismong second row seats, storage din siya. No? So ito meron tayong latch dito. Pwede mo iangat. Lagayan ng mas maraming payong. Or yung pang fishing mo, pwede rin dyan. Okay, so ito yung dalawang USB-A na Type A na charging. Tapos doon sa harap, meron tayong USB-C fast charger tsaka USB-A na yung regular charging ng mga cellphones. Yung height ko is 5'4". So yung legroom sobrang luwag, no? And hindi masyadong masikip yung pagkakaupo kasi flat yung buong floor niya. Ito naka-atras talaga siya. Ito yung normal sitting position ko, so sobrang luwag, dalawang kamao pa yung kasya. So dito sa likod, meron tayong storage na kaya several balikbayan boxes. So ito lang yung bag natin. Meron din tayong storage dito sa ilalim. So nandito yung tire repair kit, yung emergency na sign, emergency vest, yung mga tripods na ginagamit natin. So nandyan siya. Meron pa siya sa ilalim actually na parang ganyan. At meron din siya storage dito na parang net para sa mga papel, documents. Meron din dun sa sides for tools. So bababa ko lang dito sa kabilang side yung upuan para pag binaba natin yung likod ng second row seat, maging flat siya. Yan, so yun yung flat space niya. And yung charging port natin nandito sa right side, AC na slow charging hanggang 7 kilowatts. And then ito naman yung DC na fast charging na hanggang 60 kilowatts based on yung experience ko lang so far, no, natin. Tapos push button para buksan, push button din dito para isara. Ngayon naman, i-try natin siya on-road. Let's go! So siguro napapansin nyo, kahit ganong konting lubak lang, very smooth yung takbo niya. And ang advantage ng EV talaga is acceleration. So itong dala natin na real wheel drive, yung 0 to 100 niya is around 10 seconds. So yung torque nitong dala natin na real wheel drive is 220 Newton meters. Pero yung maximum speed niya is 150 kph. Ang importante is kaya mo bang mag-overtake at hindi ka mabibitin. So kahit 80 kph yung takbo at kailangan mag-overtake, kayang-kaya actually nitong EV natin. No? So ngayon nasa 37 tayo. Pag sinagad natin ang acceleration, meron pa rin siyang hatak. Di ba? Ramdam mo? Parang spaceship. Tingnan natin kung ano yung performance. Dito medyo lubak pero hindi mo feel yung lubak. No? Parang lumulutang ka lang sa lubak. Okay, so yung range nito is 400 kilometers. And based on experience, mga 330 yung actual niya. So yung 1% niya can give you 3.3 kilometers, mga ganon. So yun yung S niya, which is more than enough pa rin sa daily driving ko. Kasi in a day, ang dinadrive ko is around 20 kilometers lang, round trip.
So, yung charging mo, once a week lang din talaga. No? Hindi naman tayo taxi driver na 24/7 or 12 hours a day or 16 hours a day na nagda-drive para kailanganin mo ng napakaraming range. No? In fact, yun yung question eh. Ilang range ba talaga yung kailangan mo? Eh kung yung mga taxi driver nga na buong araw silang nagda-drive, eh kaya yung range na 300 kilometers range, eh ikaw pa. For a regular car na gagamitin mo panghatid sundo or office or deliveries and so on, enough na actually yung 300 to 400 kilometers. Ito maganda yung noise suppression niya. Kahit yung road noise, yung mga traffic sa labas, tahimik siya sa loob, na kahit magbulungan kayo, maririnig ka. Yun lang yung challenge. So, tahimik siya both inside and outside. Para siyang, so kung gusto mong ma-experience yun, try mong i-off yung electric fan mo habang nakasaksak sa outlet. Ganun siya katahimik. And sa pagkakaalam ko, sa mga nakikita ko rin online, parang 3 lang kami na merong ganitong variant ng iCar 03 na import or sa local version niya, yung Jayco EJ6. Okay, so merong instance, no, makikita nyo rin yun sa vlog natin sa kuyaev.com na dumaan ako sa baha. Yun naman, hindi ko talaga pinlano yun. No choice ako dun na kailangan kong pumunta from Buendia, Taft, papuntang BGC. So, malakas yung ulan, hindi ko alam na binabaha yung area na yun. Pagtawid ko from SLEX towards Chino Roses ba yun, na street, baha sa Makati. And itong EV natin, ang wading depth niya or yung kaya niyang daanan at baha is 600 millimeters. Hanggang tuhod yung dinaanan natin. And pagdaan natin doon, walang problema. No? Nung nagpa-PMS tayo, wala silang nakitang issue, wala silang nakitang problema. And actually, yung EV, mas safe siya pagdating sa baha. Yung pure EV, yung walang gasoline engine. Kasi yung gasoline engine, kailangan niya ng hangin para gumana. Di ba? Kaya siya may intake, yung oxygen, susunugin niya yon, tapos kailangan niyang i-exhaust yon, carbon monoxide. So, 2 butas yon. Isang papasok, intake, tsaka isang butas palabas, exhaust. Yun yung mga pwedeng pasukan. Pero sa EV, ang kailangan mo lang is battery na selyado, motor, electric motor na selyado rin na directly nakakabit doon sa axle ng gulong, at yung wiring na selyado rin. No? In fact, waterproofing niya, I believe is IP67. So, in terms of waterproofing, mas matindi ang pure electric vehicle. Battery natin, so far, ang pinakamababang na drive ko na tumatakbo pa rin siya is hanggang 7% battery. And yung 7% na yon, di ba, times 3.3 kilometers, more than 20 plus kilometers din yon. So, pwede kang pumunta from Pasay to, I don't know, Cubao, yata, parang ganun, 20 kilometers ba yun? At pabalik pa siguro. Yeah, meron lang din na ibang EVs na sabi, kapag bumaba ka ng 5%, no, tapos pinark mo yung EV mo at tinry mong patakbuhin siya ulit, hindi na siya tumatakbo. Parang safety feature daw yata ng EV yon. Hindi ko pa siya na-experience at parang ayaw ko na rin siyang itry. Safety features, meron siyang stability control, anti-lock braking system, climb assist, I think, meron din ganon. So, in terms of electronics, kapag may na-detect siya na tubig na sobrang taas na, automatic sina-shut off niya lahat ng mga controls. Dini-disconnect niya yung main high voltage battery sa lahat ng ibang parts para walang ma-damage or walang ma-electrocute. Okay, on a regular day, dinadala natin yung sasakyan natin panghatid sundo ng mga bata and pagpunta sa mga client offices. No? Kasi yung business natin is software development, gumagawa tayo ng mga web apps, mga ganon. And then may mga weekends na nagko-conduct tayo ng entrepreneurship workshop sa mga provinces. Kaya makikita nyo dun sa vlog ko, meron dong Pampanga, merong Olongapo, sa may Subic, merong Bataan. No? Yun yung mga workshop na pinupuntahan natin. And sinasabay ko lang din yung pagbablog dun sa mga lugar na yan. Yung pinakamalayong na drive natin, at makikita mo rin yun sa ating vlog, is Makati to Bataan, and then balik ng Makati nang hindi nagcha-charge. No, ganun kalayo yung inabot natin. Yung dream na dalhin yung car is hanggang Mindanao.
Yun yung dream talaga, no, na kapag pinayagan financially at merong campaign na gano'n, parang katulad nung ginawa ng isang car brand, no, from Luzon to Mindanao, ginawa nila yon. Yun yung dream natin, na it's possible, no, na hindi mo kailangan ng napakaraming charging stations para bumiyahe from Luzon to Mindanao. Yung unang PMS natin was 5,000 pesos yung total cost. Mas mura actually ang EV EPMS dahil kokonti lang yung parts niya at kokonti lang yung i-maintain sa kanya. Wala siyang engine, gasoline engine, so wala siyang belts, fuel pump, wala siyang fuel tank, wala siyang mga clutch. So sobrang konti ng parts niya na halos wala ka na talagang i-maintain. Yung braking power ng isang EV ay napakalakas dahil sa tinatawag na regenerative braking. Yung regenerative braking, kapag yung speed mo is more than 100 kph hanggang 10 kph, hindi niya ginagamit yung brake pad. Ang ginagamit niya yung electric motor. So, paano niya ginagawa yun? Di ba yung magnets, nagre-repel sila sa isa't isa. So, yung electric motor na nakakabit diretso sa axle ng gulong, mas malakas siyang pumigil kaysa sa brake pad. Yung regen braking niya, mas instant, no? Para kang nag-stop ng talagang magnet. Oh, gano'ng kabilis yung brake. Diba? So, from 100 to 10, yung magnet yung nag-i-stop dun sa sasakyan. Pero from 10 kph pababa, dun na nag-e-engage yung brake pad. Kaya ang EV brake pads, mas matipid. Nung time kasi na nagsha-shopping kami for an EV, ang budget namin is below 2M. Masyado nang mahal para sa amin yung 2M. Yung second is kailangan pwede siya sa baha. Kasi malimit kaming dumaan sa Taft Avenue Corner UN, yung sa may Manila Bend, na alam nating binabaha lagi, at pure EV. Kasi yung pure EV, yung mas matipid. So binili namin siya para makatipid. Yung next na choice na lang is yung design, yung itsura niya, no? And merong mga ibang brands, ibang models na pasok dun sa apat na requirements namin. Pero yung Jayco EJ6 yung talagang para sa amin pinaka-pogi. Na kahit lumipas yung panahon, hindi naluluma yung design niya. Highly recommended sa mga may family na all-purpose yung sasakyan na matibay. May all-wheel variant din to, may off-road variant din to. Makikita nyo dun kung saan-saan to dinadala, sa mga bundok, sa mga lubak na kasing lalim ng tuhod mo yung lubak, sa maputik na lugar, at kayang-kaya nitong EV, no? Yung tibay na yon. And dahil sa ganun siya katibay, yung maintenance and yung parts hindi magiging issue. Yung regular, yung mga Japanese brands, yung mga ganyan na kilala, yung warranty nila sa sasakyan nila, siguro 5 years lang or 3 years yung warranty. Pero yung mga EVs or BEVs, pure EVs, ang warranty nila 8 years. Ganun sila kasigurado na yung pagka-bog down ng isang EV ay napakaliit na chances. No? Kasi usually ang mga auto dealers, yung warranty na binibigay nila, yun yung half ng expected life nila ng sasakyan. So, kung 8 years yung warranty nila, ang expected life nila ng sasakyan is around 16 years. Ngayon ang tanong, gaano katagal na yung huling sasakyan na ginamit mo? No? At ang tanong din is, kailan ba yung magandang time kumuha ng EV? Meron tayong Evida Law, no, na mag-e-expire sa 2030. And yung Evida Law na yun yung nagbibigay ng exemption sa coding ng mga EVs. And yun din yung nagbibigay ng discount sa taxes at nagbibigay priority sa LTO registration ng mga EV hanggang 2030. So kung bibili ka ng EV, kailan? Kahapon dapat. Okay, cons sa EV is hindi pwedeng basta-basta ka na lang magdadrive. No? Hindi pwede yung masyado kang random na hindi mo pinaplano yung biyahe mo. Kasi ngayon nga, since kokonti pa lang yung mga charging stations, kailangan mong planuhin kung saan ka pupunta, saan ka mag-i-stay, at saan ka mag-charge.
Kasi baka hindi ka na makabalik kung kailan mo gusto makabalik. No? So, kailangan mo lang siyang planuhin talaga. Kailangan marunong ka mag-Google Maps. Pag ginamit mo si Google Maps, from saan ka manggagaling, doon sa pupuntahan mo, makikita mo ilang kilometers yon. Tapos, download mo na rin yung app ng Evro kasi doon makikita mo saan yung location ng mga charging stations. So, yun, kailangan lang may additional planning ka kapag naka-EV ka. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka makakapunta kung saan mo gusto pumunta. Wag lang random. So, yung pinagbilhan namin, importer talaga sila ng mga special na sasakyan like ganitong model. So, nung time na nakita namin online, available na talaga siya. Nandun na siya sa showroom, no? And tiningnan na lang namin magkano, nag-negotiate, ano yung mga freebies and so on. So, nung nagka-agreehan na, nandun na yung unit. So, binalikan na lang namin para bayaran at kunin yung unit. And that is the Jayco EJ6. O mga kamanibela, na-enjoy nyo ba ang rugged and powerful drive nito? Let us know in the comment section at huwag kalimutang mag-like, subscribe at follow for more vehicle updates and reviews. At laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.